Hello guys, welcome to my channel. So bago ako matulog, may i-share ako sa inyo, no? Sana ma-appreciate niyo yung mga research ko. Medyo sabog-sabog pa pero please bear with me. Eto na. Okay, so sabi nga sa balita, 'di ba? Kapapanalo pa lang ni Donald Trump. And ito po yung result. Okay? I don't know kung may ibabalita to sa sa mainstream media, yung i-share ko sa inyo. Makikita nyo, si Trump nanalo ng 295 points sa Electoral College. Si Kamala Harris, 226. Kailangan lang 270 para maging presidente. Okay? Pero, kita nyo yung, basta tignan natin yung yung actual votes. Si Donald Trump din, so nanalo na siya sa Electoral College, nanalo pa siya sa popular votes. So, yung popular votes, yung parang botohan sa Pilipinas. Okay? Kung wala kang electoral college, kung ilan ang bumoto, yun ang sayo. Yan. 72,564,000 votes. Si Donald Trump. Si Kamala Harris, 67,880 votes. Okay? So, having said that, tandaan nyo yung numbers na yan. Tandaan nyo yung numbers na yan. By the way, baka makalimutan ko pala, no? Sinabi ni Elon Musk, Audio link mode. said, you are the media. Pinost niya to sa Twitter, no? Sa X. Yan, you are the media now. Okay? Pinost ni Elon Musk yan, no? Kasi, dami nagpapasalamat kasi sinuportahan na si Donald Trump. So yung mga nasa likod ni Donald Trump, no, si Dana White, hindi nakakilala. Siya ang may-ari ng UFC. Si Joe Rogan, baka hindi niyo pa rin kilala, yun. Podcaster na ngayon, dating host ng isang TV show, ngayon podcaster, pero millions ang supporters noon. I don't know, more than 15 million yata. Anyway, so eto tayo, no? Kasama yan. I-mention ko na rin to bago makalimutan, no? Sa statement ni Elon Musk na you are the media now, ang tinatamaan dito yung mainstream media, no? So kagabi nung nag-live stream ako about the election night, nung election night dito, kausap ng misis ko yung kaibigan niya taga California. Yan, ako yan, no? Taga California, sabi niya, nanonood daw sila sa TV. Tinatanong ko saan kami nanonood. Sabi ko sa YouTube. Sa YouTube kami nanonood. Okay? Pinagkumpara namin yung figures, yung numbers, mas updated sa YouTube. Naka-live talagang ultimong oras. Tapos nung nag-switch ako, nag-try ako manood sa TV, ibang-iba yung numbers, late ang numbers, tapos ang dami pang commercials. Hanggang sa huli, dineclare na sa internet, sa YouTube, si Donald Trump, I think banda dito, dineclare na si Donald Trump dun sa MSNBC ba yun? Basta dun sa mga news outlet dito, hindi pa. No? So, hindi mo alam kung sinasadya ba nila na i-delay or talagang may delay. Imposible kasi sa technology ngayon eh. 'Di ba? No? So pati sa Google, sa internet, pag nag-type mo sa Google, sabi ng anak ko, "Oy, bakit dito sa sa data sa cellphone ko, sinearch ko sa internet, sa Google, hindi pa panalo si Trump." Paano nangyari 'yon? But delayed sila. I mean, dinidelay ba nila para may mag-hocus-pocus pa? Hindi natin alam. So, itong part na to, ito na yung yung dineclare na si Trump, no? Yan, kanina, kaya puwet ako kanina, past 1 o'clock na ako natulog. Ayan, yan. So, isa yun sa mga nag-caught ng attention ko, no? Sabi ni Elon Musk, you are the media now. Tayo na. And yan din yung sinabi ni di ba, yung vlogger sa Pilipinas na darating yung time, wala na manunod ng balita, no? Yung mga pinagkakatiwalaang vloggers na ang susundan ng mga tao.
kasi mas reliable, walang agenda talaga, hindi nababayaran. Hindi katulad ng media, kung ano yung gusto nilang isipin nyo, yun ang ibabato-bato, yun ang palagi nilang bobomba sa TV screen. No? Similar with sa internet, yan, Facebook, si Google. Si Google, guys, nung election, nung 2020, pag nag-type ka, pag sinearch mo yung Hunter Biden, walang resulta. Pero pagka tinype mo Donald Trump, ang ilalabas niya puro against kay Donald Trump. Ganun yun. Ganun ang manipulation. No? So, dapat magising kayo na totoong nangyayari yon. Kaya, related yan dito sa sinabi ni Elon Musk. Kasi up to date na eh. May internet na tayo. Pwede na tayo mag-live. Up to date na. No? Yung information. Hindi na nila pwedeng itago tapos i-manipulate nila yung data. Yung sa counting yung sa pagbibilang ng boto kagabi, no? Huling-huli yung Nevada. Nagtataka kami sa Nevada no? Para bang gusto pa nilang i-hocus-pocus Ganun na nangyari kasi pagka matagal ilabas yung numero, pwede pa yan magicin. Actually, kagabi, there was a time na si Kamala Harris umalis na lang basta. Dapat meron silang party, no? Watch party. Aabangan nila yung resulta. Umalis na lang siya basta, hindi siya nagpaalam. Ang nagsalita na lang yung representative niya, yung mga followers niya, mga taga-sunod niya, na iwang umiiyak, nakatunganga, umuwi na lang ng luhaan, no? So, sabi niya, bumalik na lang daw kasi abot pa daw yan ng alas 3 na madaling araw, which is nakakatakot kasi ganun yung nangyari sa 2020 election, no? Dito, which, yun nga, no? Nangyari, nanalo si Biden. Babalikan natin yan. Ito yung i-share ko sa inyo yung data to, hindi to haka-haka lang. Pero syempre, haluan natin ng speculation. Okay? I'm sure hindi to binabalita ng mainstream media. Okay, so ito. Kanina pinanood ko si Demcad channel. Si Reginald, prepper yun si Demcad. Ayan, si Demcad. The Demcad channel, pinanood ko. And maganda yung pinunto niya. And ni-research ko, tama nga naman. Okay? So, ito. Nung panahon punta muna tayo kay Obama. Saan ba si Obama dyan? Obama. Hindi ba kailangan? Yan. Si Obama. Panahon ni Obama, guys. Kita nyo? Si Obama, nakakuha lang siya ng 65 million votes. Naging presidente na siya. No? Nung 2012 yan. Yung kalaban niya, si Romney, 60 million votes. Okay? So, yan, nakita nyo 65 ang Democrats, ang Republican, 60 million. 2012. Nung 2016, Hillary Clinton, guys. Yan. I-zoom ko. I-zoom ba? Yan. Kita nyo yung boto ni Donald Trump, 62 million votes. Okay? Pero naka 304 siya sa Electoral College. Okay? Si Clinton naman naka 65 million votes. Pero 227 points lang siya. Kita nyo yung voting pattern ng Democrats, 65 million siya. Si Obama 65 million din. Diba? Okay. So, sabihin nyo siguro dito, paano nanalo si Donald Trump? 62 million lang siya. Si 65 million. Kaya ang daming nagagalit na nagwawala ng mga liberals, ng mga Democrats. Hindi, wag na yan. Electoral college na yan. Dapat popular votes. Well, yun naisip na yan ng founding fathers ng Amerika na hindi dapat popular vote. Dapat electoral college. Bakit? Basically, ang electoral college, kada state merong puntos para sa pagka-presidente. Ano yun? Ibig sabihin, kunyari, hindi ko alam yung mga numbers, no? Kunyari, California, ang puntos niyan, ang electoral college votes niyan, 40 points lang. Kahit gaano kalaki yan, 40 lang dapat yan. Ang Texas example, sabi mo na, Texas, 40 din.
O tapos yung mga maliliit na state, kunyari New Mexico, 10, ganun ang votes niyan. So, kunyari mapanalo mo yung Texas, ano ka lang, 40 points ka lang. Ganun yon. Kahit na ilang milyon pa nakatira sa Texas. Similar with California, dahil napakalaki ng California, kahit sobrang dami ng tao dyan, pero ang maximum na vote lang na pwede makuha na points for electoral college is 40. 40 lang yan. Kaya nangyari dito yan, sumobra si Hillary Clinton sa popular votes kasi, kunyari, nasagad na nila yung California, no? Nakakuha na sila ng 40 votes doon na electoral votes. Madami pa rin bumoto. Wala lang, ang 40 points lang yon. Ganun ang electoral college. Okay? Kasi ang reason behind dyan ng founding fathers ng Amerika is dapat yung kakandidatong presidente dapat pupuntahan niya rin, aalagaan niya rin yung mga maliliit na lugar, hindi yung magko-concentrate lang siya sa California, Texas, New York, Chicago. Dapat pupuntahan niya rin yung mga maliliit na lugar, 'di ba? Yung Hawaii, yung yung mga Rhode Island, basta yung mga maliliit na lugar. 'Di ba? So ibig sabihin meron silang yung mga maliliit na lugar, meron ding say sa eleksyon. Okay? So kita nyo yung voting patterns ng Democrats, 65 million votes pa rin. So, come 2020, kalaban ni Donald Trump, from 62 million votes si Donald Trump, guys, kinalaban niya si Biden. Ilan ang nakuha ni Donald Trump? Si Donald Trump, guys, naka 74 million votes. Naka 74 million votes. And natalo siya. Bakit siya natalo? Kasi si Biden naka 81 million votes. Grabe, no? 81 million votes. Ang population ng US is around 300 million. So, syempre hindi naman lahat 100% makakaboto, 'di ba? So, yan, pag nasa ganyang ka, pero imagine niyo, no? At that time, may lumabas pang video na yung mismong nagpapatakbo ng Smart Magic dito sa US, sinabihan na hindi niya papayagan manalo si Donald Trump. Okay? Ngayon, dinidelete na nila yung mga ganong video. And pag nagsalta ka nga sa YouTube, di ba? Ibaban ka sa YouTube, i-delete yung channel mo. Di ba? Yung censorship. Hindi mo rin pwede sabihin sa Facebook. I-delete ka rin ni Mark Zuckerberg. Ngayon, meron ng X. Kaya tapos nanalo pa si Donald Trump. Kaya hindi na ganoon ang censorship, 'di ba? Pero kita nyo ba yung voting pattern ng Democrats? 65 million bilang 81 million. Okay? O sabihin nyo, sige, baka naman talaga madaming bumoto at that time, maraming lumabas. Talaga, bakit ngayon 2024, kita nyo yung boto ni Harris? Sabi ko sa inyo, hindi ito ilalabas ng mainstream media. Tignan nyo yung boto ni Harris, guys. 67 million. 67. Ganun lang talaga ang Democrats dito, guys. No? Tapos si Trump tumaas 72 million, no? Parang consistent siya sa 70 million. Pero sa 72 million na yan, kita nyo yung mapa ng mga states, halos pulang-pula lahat, no? Etong New York, 55% si Kamala, 44%, hindi yan solid. Kumbaga sa Pilipinas, hindi yan solid north. Halos kalahati, konti lang, 11 to 12 points lang ang lamang ni Kamala Harris diyan. So ibig sabihin sa New Jersey nga din Connecticut, ganun din, 55-42. New Hampshire, saan ba yung New Jersey? Maryland, 60-37. Yan, New Jersey, 51-46, no? Halos kalahati lang. Tumaas pa yung ranking ni Trump. So imagine niyo, guys, ito na siguro yung smoking gun. Kasi at that time, hindi nag-concede si Donald Trump kasi alam niya nagkaroon ng dayaan. Hindi siya nag-concede. Saan na yun? Yan, hindi nag-concede. And then marami ring supporters ni Donald Trump na katulad ko na naniniwala na nagkaroon talaga ng dayaan. Pero ang dami nagsasabi na, syempre, mga Democrats, and
Nakaupo sila eh, paano ka mag-iimbestiga? O ngayon natin alungkatin to, malamang. And this past few months, marami na ako nababaltaan na nahuhuli na napatunayan sa election fraud. No? Nasangkot ng election fraud noong 2020 and the media was silent about it. Napaka-silent nila. So, eto na ang smoking gun, guys. So, ang tanong, saan napunta yung around 12 to 13 million na botante or boto ni Biden noong 2020 at na ngayong 2024, bumaba, naging 67. So, parang may nawawalang 12 million na boto. Ha? 12 million na boto. Is it possible na nung panahon na yon, nung scamdemic na yon, tinadtad nila ng mail-in ballots, ha? Na pinagpifill upan nila yung mga balota, tapos sinaksak nila dun sa mga bagsakan ng balota, tapos binilang nila na hindi na chine-check ang ang mga perma, 'di ba? Actually, isa yan kaya hindi nakaporma ang Democrats ngayon. Bakit? Kasi last minute nagpalit sila ng manok, 'di ba? Dapat si Biden ang lalaban. O biglang si Kamala Harris sa 2 months lang. 'Di ba? Ang preparation, no? Malamang na-fill up pa na nila yung mga balot pangalan ni Biden. O tapos bilang pinatakbo si Harris, wala na, di saan sila kukuha uli ng mga ballots? Mahirapan sila makabuhuli ng ng 12 million na balota. Napakaano nun. And malaking planning ang gagawin kung saan nila i-dispose yun. No? Eto pa, panoorin nyo to, nasa Amazon na, si Dinesh, yan, 2,000 mules guys, no? Sabi ng mga Democrats, conspiracy theory lang daw to, ganyan-ganyan. Alam nyo ba, uso na pala ngayon yung cellphone tracking, kaya napanood ko yung preview nito eh, kaya nila nalaman yung mga galaw ng mga mules, yung mule yung nagkakarga, nagsasalpak ng mga libu-libong balota, yung mga cellphones nila natatrack na. Okay? So, search nyo na lang. Available dito yata to sa Rumble. And, ano pa ba? Meron akong i-share pa sa inyo eh. Ito. Okay, naglalabasan ng mga videos na ganda pero hindi to binabalita. We continue to see these conspiracy theories even as they've been thrown out in court or debunked. Some of them here by us, but it does mean these baseless theories will continue to pop up even as we get further from the election. Kasi sabing conspiracy theory. That showed up Ayan. from at least 10 p.m. Gabi sila nagdi-deliver ng mga balota. Spreading false info 8 hours past the deadline. The deadline, however, was when ballots needed to be turned in. It's very different than I-research nyo na lang, no? Basta yan. Gabi sila nagsasalpak. Meron pa isang video na na yung babae naman babae sinalpak niya sa... Hindi ko nalalagay ng audio para hindi tayo copyright. Search nyo na lang. Yan ang bagsakan ng mga mail-in ballots. Ito, video. Yung babae. Hindi lang niya balota ang dala niya. Naka-plastic bag. Ayan, huling-huli siya. Nahanap na siya. Hindi siya nagpa-interview. So, don't tell me na walang nangyaring dayaan. Yung numbers pa lang, hindi na nag-a-add up, no? Hindi na nagtutugma. Imagine niyo, panahon ni Biden, 81 million votes ang nakuha niyang boto. Ngayong eleksyon, kahapon, si Kamala Harris 67 lang. Ano nangyari doon sa 12 million na boto? Yun ang hindi natin maipaliwanag. Tapos sasabihin nila wala daw dayaang nangyari ng 2020. I don't think so. Ipaliwanag nyo kung saan. Ano ba yon? Yung 12 million, namatay ba yan? O umalis ng Amerika? Ang dami naman. Bakit puro Democrat lang? 'Di ba? Doon pa lang, that is the smoking gun. That is the smoking gun. Hindi nila na-implement yung pandaraya na ginawa nila noong 2020. Kaya natalo si Harris. That's basically it. Otherwise, kayang-kaya nila magicin to. No? At walang tulong ng COVID na pandemic para maglagay sila ng mga dahilan para mag-mail-in ballots. Yun talaga yun. Kaya wag yung sasabihin na Amerika pinili si Biden. Ulyanin na yan eh.
Kaya tignan nyo nangyari sa Amerika. 'Di ba? Hindi siya pinili. Niluklok siya dyan. Nung mga nasa likod niya. Ang chismis si Obama eh. Anyway, guys. So, hopefully, no, may napulot, may nakuha kayo dito, no? Walang pumapansin sa figures na yan, no? Smoking gun yan. Ang laki ng diferensya, oh. 'Di ba? May nag-report na ba ganyan? Hindi nila i-report yan. Kasi para sa kanila, conspiracy theory yan. Pero the numbers don't lie. Tingnan nyo. Si Clinton. Tsaka si Kamala Harris. Halos magkadikit lang yung mga boto niya. Mga Democrats. Biglang lumobo kay Biden, tas nawala na nung 2024. Paki-explain.